panibagong topic, panibagong pag-uusapan natin for today, and kagaya nga sa nakikita natin sa ating title, Wholehearted in Helping Others. Okay, so pag sinabi nating wholehearted in helping others, ano yung nagiging question sa isip ninyo, ano? Ano ba ang ibig sabihin ng pagtulong wholeheartedly? Ayan. So, ako kung tatanungin niyo, pag sinabi nating wholehearted, ibig sabihin niyan, siyempre kinonsulta ko yung aking kaibigan at tiyuhin na si Uncle Google. Ang sabi diyan ay sincerely or committed, kumbaga bukal sa puso o galing sa iyong puso, di ba? So, kapag tayo tumutulong, kailangan ba natin tumulong wholeheartedly, di ba? At syempre, dahil ako ay mag-isa ngayon, I do believe na itong ating mga viewers ay nandito para makiisa sa ating pag-uusapan. Kaya naman, i-open ko na ang live chat para naman i-share ang inyong thoughts and opinion. At ang tanong, kung kayo ay tinulungan ng inyong kapwa, paano nyo madidistinguish na yung tulong na yon ay wholeheartedly or tinulungan kayo ng bukal sa loob? Ayan, sabi nga natin sa question dito sa screen, how will you know if someone helped you wholeheartedly? Ayan, so syempre, in-expect ko ang inyong cooperation and participation dito sa ating live chat para naman syempre mabasa natin at pag-usapan natin ano ba ang paano nyo ba madidistinguish na yung pagtulong ng kapwa sa inyo ay wholeheartedly? At syempre habang naghihintay ako ng inyong mga opinions, tuloy tayo sa shoutout ng RG Vlogs. Ayan, si Bagong Pasok Fake Tejada, shout ang kanyang pagtulong. Well, of course, sa tingin natin, depende yan eh. Kumbaga, para sa akin, hindi siya ganun kahirap malaman and hindi rin naman siya ganun kadali. Diba? Kasi syempre tayo bilang human being, pag tayo ay, for example, lumapit tayo sa ating kapwa at kailangan natin yung something or meron talaga tayo, kailangan natin yung bagay. And there are people who will help us wholeheartedly and there are people who will help us na parang napipilitan lang. So, paano natin siya madidistinguish, di ba? Kumbaga para sa akin, madidistinguish ko siya in a sense kung paano niya ako tutulungan or kung paano yung approach niya sa akin. Meron kasing parang tutulong sa'yo pero parang utang na loob mo. Well, of course, utang na loob mo yun dahil tinulungan ka talaga. Pero merong taong yung gesture niya ay parang napipilitan lang. Na for the sake na manahimik ka lang or wag ka na mangulit. Tutulungan na kita. Pero meron din namang tao na hindi mo ino-open ng buo yung problema or hindi ka lumalapit ng humingi ng tulong, pero meron siyang ino-offer kagad sa iyo at nararamdaman niya na meron kang something sa puso mo at willing kanyang tulungan, by all means, no? So, syempre, tayo para sa akin, kung paano natin nababasa or nararamdaman yung gesture ng taong ating nakakasalamuha o yung tutulong sa atin, doon natin madidistinguish kung yung pagtulong ba niya ay genuine or wholeheartedly or may halong kaplastikan or tumutulong siya dahil meron siya lamang siyang hinihinging kapalit sa iyo, which is para sa akin hindi wholeheartedly kapag merong tinatawag na kapalit, ano. Gusto ko lang i-share, host, pag gusto mo tumulong na bukal sa puso mo, ano yun? Marusia Vlogs. Ayos mo, ayos. Yan, relax lang kami. Relax lang kayo dyan at ako ay magtsatsa muna habang kayo ay relax din dyan. Na-excite pa naman akong basahin yung unang comment ni Marusia, no? Medyo bitin lang, ano? Nahanap ko yung kung baka nagtatype pa. Ayan, Rosemary Stella Vlog, tubig ka muna, host, nauubusan na. Kaya nga hindi pala ganun kadali yung pinagagawa ni Celis dito. Ang bihira. Ay, partner, ano na? Kamusta ka naman dyan? Baka gusto mo humabol, abot ka pa. Nakaka 19 minutes pa lang tayo dito at meron na tayong 28 active viewers and of course, dahil nga active viewers kayo, I do expecting you na i-share ninyo
ang inyong thoughts and opinion with regards to our topic. Ang tanong dito, makikita nyo sa screen, how will you know if someone helped you wholeheartedly? At paano mo masasabi na, in Tagalog, di ba? Paano mo masasabi na ang tulong sa'yo ay taos-puso? Beshi, matulog ka pa. Mamaya ka naman bash. Anyway, 20 minutes, pagod ka na, host. Oo, hindi, Madam Nyorates, hindi talaga pala madali itong pinagagawa ni Celis dito. At syempre, sobrang, tawag dito? Na-amaze ako kung paano niya na-handle yung almost 2 hours na solong pagla-live stream. And syempre, siguro, dahil may face value naman si Celis, yung mga audience natin ay nakikipag-participate and active sa kanila. Ewan ko ba, bakit ayaw nyo makipag-share? Gusto niyo yata makipag-asaran muna sa akin, Totoo naman to, no? Paano masasabi na wholeheartedly yung pagtulong sa'yo ng kapwa? Parang hindi siya nag-expect ng something in return, or hindi siya nag-expect na ibabalik mo yung tulong mo with the same value. Kumbaga parang bayad utang ba? Well, of course, I do believe na totoo to, no? Yung madi-distinguish natin, isa sa way na madi-distinguish natin yung pagtulong sa atin ng kapwa is true and wholeheartedly, is hindi siya nag-expect something in return, no? Kumbaga tumulong ka, pero yung nakikita mo na tumulong sa'yo is hindi naman naghahangad ng kahit anong kapalit. The Captain Official, sa ngiti lang malalaman mo na, kilig na kilig daw. Ayun lang. Akala ko naman pagtulong yun. Ayan, sabi ni Aspil Roma dito, wholeheartedly yung sigurong tulong na hindi hihingi kundi kusang loob mong ibibigay ang tulong mo. Yun bang nakita mo na need niya ng tulong at nagkusa ka na? Oo, tama rin yun, no? Kumbaga, ikaw mismo nag-offer ka na ng tulong kahit hindi siya humihingi. Di ba? Kumbaga parang yun yung representation ng wholeheartedly na pagtulong. Paano naman yung, for example, kayo yung tinulungan. Paano nyo madi-distinguish na wholehearted yung pagtulong sa inyo? Nababasa at nakikita natin yung gesture ng tao na tumutulong sa atin. Wholeheartedly, isang example ay ang tulong na ibinibigay kahit hindi hinihingi sa'yo. Binibigay mo dahil alam mo na mas kailangan ng iba. Well, of course, yan, magandang thoughts ito, di ba? But of course, G-Clip, parang hindi kaya nag-English Salamat! Ayan, dahil dyan, may palakpak ka sa akin. Oo. Alam mo, parang nakakatuwa dito, no? Dahil siyempre, depende sa host supporters. Kapag ka talagang magaling mag-English, English din yung comment na ibibigay nila. At siyempre, pag nag-English kayo dyan, Tagalog ko rin. Hindi natin at hindi. Talagang darating tayo sa point na kailangan natin ang tulong ng kapwa natin para naman meron tayong may share din at may bahagi sa mas nangangailangan. Okay? Ang sabi naman dito ni Rosemary Stella Vlog, yun ang maganda sa tanong na ganito, host. Kapag pinautang ka kasi nagtiwala sa iyo yung tao, dapat bayaran mo yung utang sa araw na ipinangako mo. Example lang, which is totoo naman, no? Kumbaga, ang utang kasi ibang usapan yan. Kumbaga, depende sa purpose ng utang. Merong nangungutang na life and death yung reason ng pangungutang niya. Meron namang nangungutang na for the sake na pantapal dun sa kanyang naging obligasyon or atraso niya sa kapwa niya. But of course, depende yan sa iyong interpretation. Kumbaga, ang pagtulong natin sa mga, for example, humihiram ng, well, I do believe, pag sinabing utang, monetary, di ba? Kumbaga, depende sa paggagamitan niya Meron kasing nangungutang na nagpapaawa sa'yo, tapos makikita mo na sa shopping mall. Just kidding aside, but of course, nangyayari yan. Ayan, no? So, kagaya nga sabi ni Maristela, no? Kapag may pinangako ka na petsa or date, i-heads up mo or i-attain mo na mabayaran yung ganung bagay. But of course, kung hindi mo kaya, i-approach mo yung tao at mong pagtaguan. At magsabi ka ng totoo. I do believe naman na ang tao ay open ang kanyang kaisipan para maintindihan ka sa sitwasyon mo at hindi yan para, kumbaga, i-drag ka or hilahin ka pababa na, oy, wala kang kwentang kausap o hindi ka lalaking kausap. Well, of course, kung hindi mo kayang tuparin yung sitwasyon mo, huwag kang papasok sa ganung sitwasyon. Otherwise, approach mo yung taong nakausap mo para naman na-update siya. Kasi kung minsan, di ba, sabi nga nila, ang daling magpautang pero napakahirap maningil. Hoy partner, nagpapakasarap buhay ka dyan
Lugi ako sa'yo kapag ka may moderator ka. Ngayon ako walang mag-moderator eh. Kaya sabi dito ni Johnny Cagas, para sa akin, no camera involved sa pagtulong. Ayun. Well, of course, totoo naman yun, no? Baga sabi nga, huwag mong hayaang nakikita ng kaliwang kamay mo yung ginagawa ng iyong kanang kamay. Di ba? So, vice versa. So, of course, hindi naman natin binabawal as much as possible. Mas mabuting wala na. Puso akong tumutulong, hindi humihingi ng kapalit because I do believe na gumagawa ng mabuti ay walang bayad pero malaking sukli from the Lord. Wow. Well, of course, kapag ka in-involve natin ang Lord dyan, automatic yan. Ibang usapan yan. Kasi nga, tayo bilang isang tao, bilang creation ng ating lumikha, binigyan tayo ng pagkakataon or blessed tayo dahil nga sa dami ng tao na dapat nating tulungan na tayo ay kumbaga binigyan ng pagkakataon na para tumulong, isa yun sa purpose natin dito sa mundo eh. Kumbaga, nabasa ko kasi sa isang scripture na ang mga taong poor or mahirap or kumbaga salat sa buhay ay hindi mauubos dito sa mundo. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, pag naubos yan, pare-parehas na tayo ng possession dito sa mundo. Wala nang magiging helpful. Kumbaga, wala nang kailangan pang tumulong kasi pare-parehas tayong meron. Pero kung merong mahirap at tayo ay nakakaluwag-luwag sa buhay or kumbaga nabibigyan tayo ng biyaya ng Panginoon, tayo ay blessed. Iyon ay isa sa mga purpose natin para ibigay natin sa ating aspect itong sinasabi ni Aspil Roma. Mararamdaman mo yung pagtulong ng kapwa sa'yo wholeheartedly kapag hindi ka pa humihingi or hindi ka pa nag-a-ask or hindi ka pa hindi ka pa humingi ng bagay or something na kailangan mo pero nandun na yung puso ng kapwa mo na tumutulong at syempre with the Holy Spirit, alam niyo sa sarili niyo na kung ano yung nagawa ng kapwa mo sa'yo at syempre ikaw naman bilang isang natulungan pagpa-Diyos mo yung pagtulong sa'yo ng kapwa mo at hayaan mo ang Panginoon na magbalik ng blessing sa kanya. And ito, so paano nga ba malalaman kung bukal sa puso yung natanggap mong tulong? Well, kung ako ang tatanungin, mararamdaman mo yun eh. Yung tipong may kababaan ng loob or humbleness, you will feel na may puso, may care. Well, totoo naman yan, no? Yung pagtulong sa'yo ng kapwa mo ay mararamdaman mo, kumbaga, halimbawa, tumulong siya sa'yo, tapos tanungin ka pa niya, meron pa ba akong maitutulong sa'yo? Yun pa rin yung open-ended na pagtulong ng kapwa mo kapag ang tulong na binibigay niya sa'yo ay wholeheartedly. I'm partner na si Celis Manalo. Ako, personal experience, naka-receive ako ng tulong, even I'm not asking. Then, naramdaman ko talaga yung tulong na di ka tiningnan base sa estado ng buhay mo. Bumaba siya para abutan ako and I'm blessed. And I do remember, partner, sa vlog mo, no? Kumbaga, ito yung social experience nyo ni Daskol TV na lumapit ka doon sa isang babae sa restaurant para humingi ng tulong, no? Yung babae na tumulong sa iyo ay hindi nag-atubili o hindi nagdalawang isip na abutan ka ng magkano ba yun? 15, di ba? Sabi nga ni Daskol TV, kung 20 yun, tatanggapin mo. Pero of course, na-appreciate natin yung mga ganung tao kasi alam nila yung sitwasyon mo kapag sila naman yung nang doon sa ganung sitwasyon. And we are so blessed dahil meron talaga mga taong ganyan. And of course, naniniwala ako na maraming ganyang tao. Sabi dito ni Madam Malo, maraming salamat din sa ating lahat dito sa mundo ng YT dahil wholeheartedly ang pagtulong at pag-support ng bawat isa. Ang oras ay isa sa pinaka-importanting tulong na may bibigay sa kapwa. Which is, yan nga yung sinasabi ko kanina, no? Yung pagtulong nyo or pag-stay dito sa ating live stream. Bagamat hindi tayo magkakilala personally and yet, nagagawa nyo mag-stay dito kahit na kayo mga busy, may mga ginagawa kayo. Kung nakikinig lang kayo dyan, napakalaking tulong yan. Hindi lamang dito sa community channel ng Talks, kundi nakakatulong kayo sa mga future na tutulungan natin dito sa ating channel. Nabasa ko nga dito, sabi ni The Captain Official, sa gesture, effort at sincerity ay malalaman mo na kung wholeheartedly ang kanyang pagtulong.
Sorry, naging busy lang. Ayan, no? Kagaya na sinabi ko kanina, no? Yung gesture, yung paano niya i-present yung kanyang sarili. Makikita mo o malalaman mo wholehearted yung pagtulong ng kapwa. And salamat sa iyong comment, DCO, bagamat busy ka, ayan, no? Diba? It's a good example of pagtulong wholeheartedly yan. Naging busy na, yet nakakabalik pa rin dito para mag-comment dahil nga, syempre, gusto niya makatulong. And syempre, may bago tayong babasahin dito. Sabi ni June na mabiyog na pagtulong sa ating kapwa. Isang gawaing napakaganda, lalo na kung taos-puso at kusang loob mong ginagawa. Well, of course, sa aspeto naman ito ng pagtulong. And syempre, kagaya ng lagi natin pinag-uusapan dito, ang pagtulong sa kapwa ay dapat ginagawa natin wholeheartedly at hindi natin ginagawa dahil meron tayong kailangan or nag-expect tayo ng something in return. Once again, maraming salamat sa inyong pagpa-participate. Yan, maraming salamat po sa paghabol. At sabi dito ni The Captain Official, pagkatapos ng tulungan at bumalik siya sa'yo at kamustahin ka ay mararamdaman mo truly, wholeheartedly yung ginawa niya pagtulong sa'yo. Well, of course, totoo naman yan, no? At kagaya ng sinasabi nga dito ni The Captain, no? Pag bumalik siya sa'yo at kinamusta ka, ng uri yun ng pagtulong wholeheartedly. Well, of course, di ba? Ito naman yun. And we're so thankful. Gusto ko magpasalamat sa inyo dahil, of course, nagawa nyo magbigay ng oras or maglaan ng oras kapag karoon tayo ng ang tawag ito, truthful conversation regarding sa ating topic ng wholehearted in helping others.